Praise God, praise the Lord. Ayan, so ulit tayo sapagkat medyo kanina po, no, nung pagkatapos nating mag-live, narinig ko po yung pinakinggan ko po yung sound ng ating live na ginawa, medyo garalgal po, sira yata. Kaya again, try until we succeed. Kaya muli, ngayong gabing ito, a great evening, great afternoon, and great morning sa inyo pong lahat. Saan man po kayo muli naroon sa labas ng bansang Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, US of A, anywhere you are in the world, kayo man po ay nasa provinces around Metro Manila, so mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Sus. At dalahin ko po na ngayong gabing ito na ako ay nag-aanyaya sa inyo na ako po'y samahan, no? Na tayo po'y umawit sa Panginoon lalong-lalo na, no? Ngayon nga pong Kapaskuhan na. So dahil Pasko na po, magpapasko na, so ang akin pong ibabahagi sa inyo is all about a song for Christmas. Ayan. So ang ibabahagi ko pong awitin sa inyo ay pinamagatan, no? Awiting pinamagatang Pasko, Pasko, Pasko na naman. Ayan. Kaya ako po ay mangangaroling sa inyo ngayong gabing ito. Pero siyempre, bago pong lahat, bago po bago po tayo dumako, no, sa awiting pampamasko, ayan, nais ko lamang pong basahin, no. Okay. Yan, basahin yung sinasabi dito sa na related po sa awiting pamasko na ibabahagi sa inyo. Sabi dito, Christmas is the time to celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. So kapag pinag-uusapan natin yung Kapaskuhan o ang salitang Pasko, ito po yung nangangahulugan ng panahon ng pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. So lagi nating tatandaan ang pinaka apex, no, yung tuktok, ang pinaka centered ng ating pong celebration ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sapagkat dito nga po sinasabi, no, we do celebrate Christmas because Christmas is sabi dito, no, we celebrate Christmas because the birth of Christ is a crucial part of the gospel. So ating pinagdiriwang Kapaskuhan sapagkat ang kapanganakan ng Panginoong Kristo ay napakahalaga. Mahalagang parte ng ebanghelyo. Kaya nga sinasabi dito, no, the good news of Jesus Christ, no, is this, no, the God-man who died for sinners that we might save. So yan po yung mabuting balita na si Jesucristo, ang Diyos na totoo, na nagkatawang taong totoo, ay namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas, upang tayo ay mabuhay. Kaya nga sa Amplified Version ng Bible, sabi dito, mga minamahal na kapatid, and I quote, so kung titignan natin, medyo mas malalim yung declaration Medyo mas malalim yung translation sa Amplified Bible. Sabi dito is this, John 3:16, and I quote, and I read, for God so greatly loved and dearly prized the world. Can you imagine that? Kung titignan natin, di ba? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos at dahil sa kanyang, sabi rito, no, pagpapahalaga sa sanlibutan and dearly prized, no? Gayon na lamang talagang pagpapahalaga niya sa sanlibutan, sa ating lahat na kanyang nilikha. That He even gave His one and only. That He even gave His one and only begotten Son. At dahil sa kanyang marubdob na pag-ibig sa atin, sa kanyang dakilang malaking pag-ibig sa atin, na ipagkaloob niya hindi lang isang anak kundi kaisa-isa. Yan po yung pagkasabi. So that whosoever believes and trusts in Him as Savior shall not perish. Kaya nang sa gayon, di ba, yung mga sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak kundi maligtas. Hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi sa verse 17, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tayo po'y parasahan, i-judge. No, it is not that. Kundi pang tayo po ay iligtas sa pamamagitan niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi pinagkait, hindi tinago, hindi kinimkim, kundi ibinigay. Kaisa-isang anak ibinigay. Sapagkat napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Tayo may nagkulang, nagkasala, and yet, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nag-uumapaw. Sinugo niya kanyang bugtong na anak. Hindi pala tayo i-condemn, parusahan. Sabihin ganito ka, ganyan ka, kundi para tayo iligtas. Kaya, no, we are thank God, no, we are so grateful and thankful sapagkat napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman, di ba? Yan.
So sa pamamagitan ng awiting ito, naway patuloy nating padama ang pagmamahalan, pag-ibig sa isa't isa. At tayo po'y magpasalamat, anumang biyaya ang tinatanggap natin, malaki man o maliit. Naniniwala tayo sa taong marunong magpasalamat, sa taong marunong tumingin sa biyayang tinatanggap niya, anuman ang sukat niya. Talagang naniniwala ako na anuman ang biyayang tinatanggap natin, kapag tayo marunong magpasalamat para sa atin, yung biyayang yan ay hindi basta-basta, kundi napakadakilang. Kaya Pasko na naman, tayo ay yan, magmahalan. Yes. So ito po yung aking isa sa original composition, Awiting Pamasko. Nais ko pong iparinig sa inyo. And it sounds like this. Sabi nga po sa awiting ito, kay sarap na naman ng piling ng bawat isa. Kitang-kita mo sa ngiti nila. Bawat problema'y nalilimutan na. Pagkat Pasko'y damang-damana nila. Isa pa, kay sarap na naman ng piling ng bawat isa. Kitang-kita mo sa ngiti nila. Bawat problema'y nalilimutan na. Pagkat Pasko'y damang-damana nila. Sabi nga po sa awiting ito, Pasko, Pasko, Pasko na naman. Pasko, Pasko, Pasko na naman. Ito'y ating pagdiwang. Yes, mahirap o mayaman, ito'y pinagdiriwang. Kasama ang pamilya, puno ng galak at tuwa. Amen. At kahit simple lang ang handa nila, okay lang basta tayo sama-sama. Minsan pa, mahirap o mayaman, ito'y pinagdiriwang. Kasama ang pamilya, puno ng galak at tuwa. At kahit simple lang ang handa nila. Sabi nga sa awiting ito, okay lang basta tayo sama-sama. Magpapasko, Pasko, Pasko na naman. Pasko, Pasko, Pasko na naman. Ito'y ating pagdiwang. Pasko, 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 Pasko na naman. Yeah, yeah. Pasko, Pasko, Pasko na naman. Ito'y ating pagdiwang. Sing it again. Pasko, Pasko, Pasko na naman. Yeah. Pasko, Pasko, Pasko na naman. Ito'y ating pagdiwang. Ito'y ating pagdiwang. Ito'y ating pagdiwang. Yan. So, magpapasko, Pasko na naman. Kaya ito'y ating pagdiwang ng buong galak at tuwa. At magpasalamat tayo sa anumang biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. At siyempre sa ating pagpapatuloy, no, mahalagang paalala, no, tuwing Pasko, na sabi nga dito, yan, and I quote, sabi ni Faith Hill, if there's love in your heart and your mind, you will feel Christmas all the time. Kaya yan po yung napakagandang katotohanan. Kung may pagmamahal sa iyong puso at isipan, mararamdaman mo, mararamdaman nating lahat. Ang Kapaskuhan, ang Pasko sa lahat.
ng oras. Ayan. And addition to that, no, huwag natin kalilimutan, most especially, no, kapag ka ganitong panahon, kapag kakapaskuhan, sabi nga rito, no, paalala sa atin, and I quote, sabi rin dito ng isang quote, no, love the giver more than the gift. So, huwag po natin kalilimutan ang katotohanan iyan. Mas lalo nating mahalin, sabi rito, no, yung nagkaloob kaysa yung mga kaloob sa atin. No, love the giver more than the gift. So, sino sinasabi dito ang giver? Walang ibang Panginoong Kristo. He's the giver, no? He's the giver of all. He's the giver of our life. He's the, no? At kung titingnan natin, no? Hindi lang po yung kanyang hindi lang po buhay ang pinagkaloob sa atin, kundi mismo kanyang sarili din. Hindi lang tayo pinagkalooban ng Diyos ng buhay, kundi mismo ang sarili niyang buhay ay pinagkaloob niya din sa atin, inalay niya din sa atin. Kaya nawa ay wag matakpan, no? Wag mapangyababawan ng mga anumang material na bagay, no? Ang ating Panginoong Kristo. Let us always love the giver more than the gift. Mas lalo nating mahalin yung nagkakaloob kaysa yung mga kaloob na pwede nating tanggapin. Sapagkat si Kristo ay hindi nawawala. Ang regalo, di ba? Ilang panahon lang, pera, material na bagay, wala na. Pero ang Panginoong Kristo na pinagmumulan ng lahat ng bagay na nag-aari sa ating buhay. Kailanman ay hindi mawawala. Kaya nawa, no, sa pamagitan po ng awitan yan, tayo po napagpala at napalalahanan na ang Kapaskuhan, ang pinakadiwa ng Pasko, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At syempre, shout out yan sa aking kapatid, si Pastor Soriano. He's also watching. God bless you more and more. At sa inyo pong lahat ng nanood at nakapakinig ngayong gabi ito sa atin pong pagla-live through Facebook. So, kanina po nag-live tayo pero sira po, static, magulo. Kaya inulit po natin. And paalala din po at I encourage everyone. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe yung aking pong YouTube channel. I-search nyo lamang po ang Ed Soriano YT at mag-upload na po dun yung ating pong poster. So super thanks in advance sa inyo pong gagawin pag-subscribe. At ganoon din naman po, huwag nyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook at huwag nyo rin pong kalimutang i-like yung aking pong Facebook page. And it is all about be a blessing, spread the good news. Tayo pong lahat na nasa Panginoon ay tinawag para sa isang layon na higit sa lahat. Upang ang ibahagi, no? Upang ibahagi ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. At sa pamagitan niyan, tayo po ay magiging pagpapala sa iba. Nawa nga po, no, we pray, katulad ng sinasabi ng punong lingkod madalas, ang himala ng Pasko ay dumating na sa ating buhay. Angkinin mo na, tsak yun. Bless ka na, talagang bless ka na, at answered prayer ka na, kitang-kita ko. God bless everyone. In Jesus' mighty name. And everybody say, malakas at malaking, Amen and Amen.